Dito, pakain tayo mga kabagis. So yung ating napaka hot na tanong, welcome back mga kabagis sa ating channel. Magandang hapon sa ating lahat. And for today's video, pag-uusapan natin ngayong hapon mga kabagis itong napaka-importanting topic, no? Kasi may mga nagtatanong, posible ba daw natin ma-reach yung 50 to 60 kilos in a span of 2 months na pagpapakain natin sa ating mga fatteners? At ito yung sagot ko dyan mga kabagis. But before that, if this is your first time here in my channel, make sure to subscribe. I-subscribe na yan habang nanonood kayo sa ating background ng mga kumakain ng mga RIR. And mahilig silang kumain ng rice, no? Pinapakain natin minsan-minsan ng rice mga kabagis. So if this is your first time here, make sure to subscribe mga kabagis. And you hit the notification bell also para updated ka every time na may upload tayo kagaya nito. Let's keep on watching. Yan, dito pakain tayo mga kabagis. So yung ating napaka hot na tanong, yung ito mga kabagis pala na AI na ulit ito ngayong umaga. Yan na AI na ulit yan. Ewan ko lang kung ano yung resulta. Yan, ito yung kanyang puwerta. Napakalaking guilt mga kabagis. Alright, so balik tayo dun sa topic, no? Yung topic na in a span of 2 months na pakain. Kasi ito sila, magto 2 months na to next week, on this coming Sunday pala. So i-base na lang natin dito, for example, posible ba yung ganun na setup in 2 months time, mapabigat natin ng 50 to 60 kilos ang ating mga baboy. Ang sagot ko dyan, depende. Alright? Masasabi natin depende kasi may explanation tayo dyan. Ang mga baboy kasi, for example, itong mga piglets mo, kapag nabili mo ito ng nasa piggery, okay, once nasa piggery kasi, mabili mo yan sila 20 plus kilos yung makukuha mo. Sabihin lang natin, I'm just giving you an example, no? Kung 20 plus kilos yung makuha mo ng mga biik galing sa piggery talaga, nag-range yan mga 3K to 4K dito sa amin sa Cebu. Yung ganyang klaseng mga biik na 20 plus kilos. Now, basically, kung yan yung klaseng biik mabili mo, in a span of 2 months, posible mga kabagis. I'm 100% sure na posible ang makuha natin is 50 to 60 kilos in a span of 2 months. Bakit? Kasi malalaki na yung ganyang klaseng mga biik. Malalaki na sila, kung may kabigatan na, maganda na yung quality ng kanilang pagkain, no? Hindi na tayo napoproblema kung mahinang kumain, ganito ganyan. So malakas kumain na yan, and then malaki na talaga, baboy na yan sila. So yun yung sagot ko. But if ang mga piglets mo ay nakuha mo sa backyard like this, itong batch na to nasa backyard to mga kabagis, normally nagre-range yung mga ganitong klaseng biik, ang kilos nito sa backyard nasa mga 12, 11, may mga iba pa nga hindi umabot ng 10 kilos, no? Mawalay sila. Ganun yung mga setup or backyard na mga klase na biik, which is ito sila. So in a span of 2 months, siguro next week or this coming Sunday, masasabi kong almost natin na maabot. Kasi as of the moment, nasa 40 plus kilos na to mga kabagis. Almost 50 na yata ito this Sunday, ha, yung estimated ko lang, no, sa ganyang katawan, no. So hindi naman din tayo
Hindi naman din ganoon kalayo yung difference yung ng timbang natin. However, kung gusto talaga nating ma-maximize na 60 kilos in a span of 2 months, then doon tayo sa mga bigger type of piglets na malaki na talaga, na hindi ka na mahirapan in a span of 2 months. Talagang pwede mo na talagang i-dispatch, pwede mo na talagang i-benta. Yun sila, pero may kamahalan nga lang mga kabagis. So yun din yung disadvantage doon, may kamahalan. Alright, so I hope na-explain ko, no, at nasagot ko yung tanong na yan. And also, as of the moment, kasi grower stage na to sila, ang mga kinakain nito mga kabagis, nag-increase na sila simula kahapon na sa 6 to 7 kilos na yung maubos nila every meal. Ganun katakaw, no? 6 to 7. At in a couple of weeks from now, mag-expect tayo na, kasi 8 na to sila, 8 kilos every meal na yan mga kabagis, no? Yun yung at matuwa ka kapag ganun yung klaseng setup yung maubos ng inyong mga alagang fatteners kapag ka nasa grower stage na, meaning to say magana silang kumain at maganda yung resulta, no, ng pagpakain mo. Kasi kung hindi nila ma-reach yung ganun karaming pagkain, ibig sabihin yan, hindi magana yung mga alaga, and there will be a big possibility na hindi mo maabot yung gusto mong timbang at laki ng mga alaga mo soon, no, na ibenta mo na sila. So yun yung mga palatandaan natin. Okay, I hope na explain ko rin yan, kasi maraming nagtatanong sa atin kung tama ba daw yung kanilang dami ng binigay na pagkain, no, kung or lugi na ba sila sa mga pinapakain nila. So yun lang ang ino-observe ko, kasi nga we're trying to make this kabagis ba yung mapabilisan na pagbenta, na in 3 months gusto na natin silang mabenta, at gusto natin in 3 months din na maximize natin yung timbang at laki ng ating mga alaga. Kaya yun. Pero sa akin naman, kung ang goal natin, for example sa mga fatteners natin is 4 to 5 months natin ito ibenta, then I should say na luging-lugi ka kapag 8 kilos yung maibigay mo sa kanila every meal, kasi nga matagal-tagal pa naman yung bentahan, 4 to 5 months. So pwede mong 4 kilos lang, no, or 5 kilos lang instead of 8. But then ang gusto natin in 3 months time maibenta na kaagad, madispatch na kaagad. Tingnan mo yung mga katawan mga kabagis. So ganun yung setup natin, no? As much as possible, i-make sure natin na magana yung kain nila, marami yung maubos nila every meal, na ayon doon sa standard na pakain. Yan. Alright. So I hope na sagot ko yung tanong mga kabagis, no? And thank you so much sa lahat ng mga nagko-comment pa rin, nandiyan pa rin kayo palagi sa ating mga videos, sa ating mga uploads mga kabagis, hindi kayo nawala, and hindi ninyo hinayaan na hindi talaga kayo makapagbigay ng komento, kasi dyan tayo magkaroon ng idea at topic natin mga kabagis sa susunod nating mga uploads. At natutuwa tayo kasi marami pa rin kayong nandyan na nagko-comment sa atin mga kabagis. Hindi ko pwedeng hindi i-flex itong aking mga tanim dito na okra, no? Ilang puno lang yan, pero grabe, ang laki mga kabagis. At ang dami na naming na-harvest, kinain na namin. Na-amaze talaga ako dyan sa taba ng okra na yan, at ang daming bunga everyday. Yung okra kasi everyday kailangan mong i-harvest yan, kasi kung hindi mo makuha yung kanyang bunga, maging yun, matanda siya sa kanyang puno, at there will be a possibility din na hindi na siya magbunga, kasi nga nagkaroon ng doon na stuck yung mga maraming matandang bunga na. So kailangan mong kunin yun everyday. Kung meron, i-harvest mo para magbunga lang siya ng magbunga. At yun yung nangyari. Gusto kong i-flex to dahil
sa mga mayroong mga baboy or mga alagang baboy, kahit 2-3, hindi naman ganun karami, pwede nyo yung damputin yung mga dumi dyan, mga kabagis, at gawin yung fertilizer. So yan, fertilizer yan, dumi ng baboy, at nilagyan lang natin ng sodas. Yan, tingnan nyo yung mga ating alugbati, napakataba, mga kabagis. So ang ginawa natin dyan is hinayaan lang natin mga ilang months na naging lupa na siya, at tingnan nyo yung katawan ng ating okra, napakalaki. Yan, oh, napakataba. So mayroon din tayong tinanim na mga ano dito, talong. Yan, mataba din yung talong natin. So marami talaga, no, mga good or mga benepisyo na maibigay sa fertilizer or organic fertilizer ng ating mga alaga. So make sure, no, na kung kaya ninyong mag-separate, dampot lang kayo yung mga matitigas lang na dumi, tapos pagkadampot nyo, ilagay nyo sa gilid, tapos lagyan nyo ng sodas. Marami naman yan, pinamigay nga lang yung mga sodas sa yung mga ransuhan ng mga kahoy, mga furnitures. Diyan mo makukuha yung lalo na yung mga nyog, coconut lumber or coco lumber. Maraming mga sodas dyan, mga kabagis, mga nagtatanong. Alright, so yun, yan ating last glance, no? Thank you so much sa inyong lahat. At ating pong mga kabagis, i-check pala na everyday, i-check natin, mga kabagis, yung ating mga baboy kung pagbigay nyo ng pagkain nila is yung bang nag-aagawan pa rin ba everyday yan. Kasi kung hindi yan nag-aagawan, there's a possibility na ang iba dyan may lagnat, or ang iba dyan is mayroong karamdaman na kailangan nating magamot, kailangan natin mabigyang lunas. Huwag nating hayaan na 2-3 days na ganun yung setup na hindi magana, hindi mag-agawan, kasi malaking kawalan yan sa timbang at paglaki nila. So yun yung ating last na idea, no? I-share sa inyo. Yan, tingnan natin sila, tulog na, diba? Alright, thank you again, bye bye.